Hindi malayo sa katotohanan na makuha ni Stephen Curry ang MVP award sa edad na 35. Tama, 35 years old na si Steph, pero sa ating nasasaksihan ngayon, ni walang bahid ng pagkakupas ang pinapakitang angas ni Curry sa hardcourt. Sa unang 4 na laro ng Warriors ngayong season, umiskor ang greatest shooter of all time ng 27 points kontra Phoenix, 41 points naman kontra Sacramento, 24 points versus Houston, at 42 laban naman sa New Orleans. So for those 4 games, nag-a-average na si Steph ng 33.5 points around 32 minutes playing time, shooting at almost 56% from the field. At currently, pumapangalawa siya kay Luka sa may pinakamataas na points per game average. Pero syempre, alam ko na ang iniisip mo. Masyado pang maaga para pag-usapan ng MVP sa ngayon at sabihing may laban si Steph sa award na ito. At kalokohan din na maging basehan ng unang 4 na laro. Tama ka naman dyan at hindi ako tututol dyan. Mahaba pang tatakbuhin ng season na to. Marami pang pwedeng mangyari. At di lang naman si Curry ang may mabangis na performance ngayon. Impresibo rin ang pinapakita ni Doncic, Embiid, Jokic, Tatum at Giannis. Pero ito ang gusto kong mapansin mo. At the age of 35, lumelevel ang pangalang Stephen Curry sa mga pangalang kababanggit lang natin. Kung saan ang 3 pa nga doon ay pawang mga tinanghal na MVP ng NBA sa nakaraang 5 taon. In a way, parang nasa MVP mode ang ipinapamalas ng 4-time NBA champion ngayon. Pero posible pa ba na makuha ito ng isang player at the age of 35? Kung sisilipin natin ang kasaysayan ng NBA, may kaisa-isang pagkakataon na nauwi ng isang manlalarong nasa edad na 35 ang prestiyosong award na ito. Back in 1998-1999 season, tinanghal na MVP si Karl Malone ng Utah Jazz, becoming the oldest player to win a league MVP award. At kung magkataon na mapasali sa MVP discussion si Steph this season at pala rin na rin na makuha ang award na to, aakyat si Curry as the oldest player to win an MVP, replacing Karl Malone as oldest league MVP winner. Bakit ka mo pinakamatanda? By the time kasi na iparangal na kay Steph ang award na yan next year, kung siya man ang maging MVP, papatak na sa edad na 36 years old si Curry. Marso ang kaarawan ng gwardya at kadalasan ng tropeyong ito ay ginagawad bandang Abril o Mayo. Kapag nangyari yon, isang malaking milestone ito sa karera ni Steph. And at the same time, ito rin ang magiging pangatlong MVP award niya. Hahanay siya ngayon sa mga dati ng players na may tig-3 ring MVPs. Sina Larry Bird, Magic Johnson at Moses Malone. Pero hindi magiging madali ang tatahakin niyang landas. Makikipagdikdikan siya ng matindi sa mga mas batang players ngayon sa liga. Tulad nila Doncic, Jokic at Embiid na sa tingin ko ang mga magiging frontrunners this season sa most valuable player. Sa nakalipas na 5 season, panay big man ang nakakasungkit ng award na ito. Siguro nga, panahon na muli na isang gwardya ang tanghalin na MVP ng liga. Hindi rin natin inaalis sa posibilidad na mapasama din ang ibang mga gwardya tulad nila Gilgeous Alexander, Devin Booker, De'Aaron Fox or Paul George at iba pang mga players na pwedeng maging deserving din. Bukod kasi sa individual performance, malaking factor din para masungkit ang MVP award na performing at a high level ang koponan na kanyang kinabibilangan. Kung magawa ng Warriors pumosisyon bilang isa sa mga top team sa West going to the playoffs, aba, magandang case na yan for Curry bilang MVP. Granted that hindi siya magkakaroon ng injuries along the way and he will remain consistent just like the first 4 games ng season. Nasa magandang sitwasyon ngayon si Steph at isa sa nakikita kong malaking magiging tulong sa kanya ay si Chris Paul. Sa unang 4 na laro ng Warriors, uma-average lang si Steph ng 4 assists per game. Kung napanood mo ang mga laro nila, mas focus si Steph moving without the ball and aggressively finding ways to score. Maaga pa para mag-conclude pero kung ito talaga ang tinatak na sistema ng Warriors this season, kung saan mas magsisentro sa scoring si Steph at ibibigay nilang ball distribution at playmaking kay Draymond at CP3, baka itong season na record si Curry ng pinakamababang average sa assist sa kanyang career. Ngunit ito rin ang season na makikita nating maghalimaw sa scoring ang isang Steph Curry sa edad na 35. As of recording, Chris Paul is averaging 8.3 assists per game. And if Chris will remain consistent sa bahaging ito, maraming teammates siyang makikinabang at isa na ron si Curry. Remember, nung napunta si Chris Paul sa Houston back in 2017-2018 season, Rockets recorded 65 wins at tinanghal na MVP si James Harden sa average na 30 points per game. Yun ang tinatawag na Chris Paul effect. Hindi kinakailangan umiskor ng malupitan ni CP3 sa Golden State. All he needs to do is to let everyone involved sa opensa, make the right plays for the team, and remain healthy up to the very end. At malay mo lang, matulungan niyang makakuha ng isa pang MVP si Curry. At matulungan naman siya ni Steph na masungkit ang kauna-unahan niyang singsing. With that, win-win situation ito for both players and for the entire team. Ikaw ba? Ano sa tingin mo?